Hi everyone, good day. Let's start with a certain definition kung ano ang ibig sabihin ng friend, friendship, or kaibigan. In some point, ang iba sa atin, pag sinabing kaibigan, kaibigan is a gift. Kaibigan is kind. Kaibigan is love. And kaibigan is parang hangin, sabi nga nila. In terms of a gift, dahil nga nagiging consider siya as a gift, dahil minsan yung kaibigan mo ngayon ay kaaway mo noon. Yung acquaintance na tinatawag natin in a long run, nagiging matalik mong kaibigan. Kaibigan is a gift dahil hindi mo akalain sa pagdating ng panahon, andun siya, makakasama, and pag may problema ka, andyan siya. So, ibig sabihin, it's a gift dahil nga para bang nagiging family mo na siya. Karamay mo, pag may problema, kasama mo. And, paano ba sabihin? Sadness, happiness, andyan, isang kaibigan. In some point, kaibigan ay isang hangin nga sabi nila kasi there are those cases na may pinagdadaanan ka, halos di ka na makahinga, and then you just call a friend and then andyan siya, dumating, dinamayan ka, tinulungan ka, so para bang guminhawa ka, so that is a sort of isang kaibigan. But iba-iba tayo ng definition ng isang kaibigan dahil nga iba-iba yung pakikitungo natin. Kaibigan na kaibigan mo siyang ituring pero hindi mo siya laging nakakasama, hindi mo siya laging nakakausap. Nagkikita kayo in some sort like biglaan or biglang magkayayaan, magkape, or shall I say birthday, or anong event na pwede kayo magkita. But then isang kaibigan na yan is nakasama mo a years ago, na grab yung closeness ninyo halos araw-araw, halos every weekends. Gusto ko lang linawin, no? I'm talking about an OFW because I am an OFW. And then biglang nagkaroon ng changes dahil ang iba nag-exit, ang iba nag-transfer ng trabaho, lumipat ng bahay, etc. Kaya nagkakaroon ng sinasabi natin changes sa pakikisama or friendship. But then, masasabi mo pa rin siya na isang kaibigan dahil nga hindi nakakalimot. Hindi kayo laging nag-uusap, pero hindi siya nakakalimot. Dating yung oras, araw na nagkikita kayo and nothing changes. May kaibigan ka rin na laging nakasama. Yun ang sinasabi nating kaibigan na ituring dahil kasama mo sa trabaho, kasama mo sa bahay, kasama mo sa pagkain, kasama mo sa work, and then sabay kayo nag-grocery, sabay kayo kakain, sabay kayo ng plano, sabay kayo bili ng sapatos, bili ng kung ano-ano, or yun ang sinasabi natin kaibigan na may turing dahil it's close to your heart. Gusto ko rin stress to. Una, kaibigan bilang isang OFW. Pangalawa, kaibigan na tinuring mong kapamilya. Kaibigan na sinasabi mong laging andyan, yun ang pinakamahalaga. In some sort naman, may kaibigan ka rin na hindi kayo nag-uusap pero hindi siya nawawala sa puso mo or sa isip mo dahil nga pag sinabi natin isang kaibigan, yun yung kaibigan na masasabi mong close to your heart, do hindi kayo laging nagkikita. May mga kaibigan naman in some instances na nagkakaroon ka ng problema dahil kaibigan kang ituring, kaibigan mong ituring, pero nagkakaroon ng sinasabi nating problema. That's another term. Kaibigan, like sabihin mong, kaibigan ko yan dati pero hindi na ngayon. Or, kaaway ko yan dati pero best friend ko ngayon. So for me, bilang isang kaibigan, ako yung kaibigan na pag lumapit ka, pag mayroon ako, tutulong ako. Pag wala tayong magagawa. But then of course, sa pagkipagkaibigan, hindi talaga mawawala yung priority mo yung kaibigan mo. Lagi kang andyan para sa kaibigan mo. Ganon din isang kaibigan. We are talking about advices, emotionally, physically, or let us say financially. Yun ang pagkipagkaibigan. Sa larangan ng kaibigan, huwag natin isipin yung kung ano yung maibibigay ng kaibigan sa atin. Isipin natin yung ano yung pwedeng maibigay natin. Ano yung pwedeng maitulong natin.
And also, i-quote natin yung kasabihan na give and take. So, hindi naman yung take lang and then walang give. No. Pwede natin masabi give and take, but then isipin mo rin kung anong status pwede. Like, for example, kung kaya mong magbigay ka lang without any tawag dito, wala kang inaasahan na kapalit. It's because this is friendship. This is what we call kaibigan. So this is the first part 1 of kaibigan, and sa susunod, let's go deeply kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaibigan. Thank you for listening. This is Del Guru Alim, isang OFW dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.